Hello everyone, I am Sally Tejo from Dumaguete City. I'm part of Queenbo Society community. My greatest motivation in life that keeps me ongoing ay yung mga pangarap ko sa buhay. Dahil mula noon, nung nag-aaral pa ako, meron na talaga akong pangarap sa buhay na makakatulong sa pamilya ko. Dahil sa totoo lang mga kaibigan, na mula po kami, mahirap po kaming pamilya. At sa katotohanan na yan, yung mga sa lahat ng mga magkakapatid, ako lang po ang nakakapag-aral ng kolehiyo. When I was yet high school, pumanaw ang magulang ko, pumanaw ang tatay ko. So wala na po akong pag-asa na makapagpatuloy kahit meron akong desire na makapagtapos. At yun, dahil sa gusto kong makapagtapos, dahil yun ang pangarap ko sa buhay na makakatulong po ako sa pamilya ko sa kahirapan, maiahon sila sa kahirapan at gusto kong makapagtapos para magkaroon po ako ng trabaho, makapag-abroad para maiahon ko sila sa kahirapan. Yun po ang nasa isip at puso ko, hawak ko yun. Pero ang nangyayari dahil sabi ng Panginoon, our thoughts are not God's thought, our minds are not God's mind. So ang nangyayari, uh, hindi ako nakapagtuloy sa pag-aaral sa second year, first year semester, second year in college dahil ang plano pala ng Diyos ay andoon po ako dinala ng Diyos sa theology school. Doon po ako nakapagtapos for 3 years and after that, naging pastor po ako sa Dumaguete City for almost 40 years. At sa mga taon na yan, iba't ibang mga denominations ang sinasamahan ko, sinasalihan ko. At yun, kalooban din po ng Diyos na ako'y nakarating sa sa industry na ito dahil nanalangin ako sa Diyos na Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, ng opportunity na hindi maging abala sa akin na maharangan ang aking tungkulin sa iyo dahil nakikita ko sa kapanahonan ito na hindi lang porque lingkod ka ng Diyos at umaasa ka lang sa mga love gift na ibibigay ng mga kapatiran. So meron akong pasani na gusto ko na hindi lang makatulong sa pamilya ko, kundi makakatulong ako sa mga buhay ng mga kapatid na nasa kahirapan, lalong-lalo na sa mga kanilang mga physical na pangangatawan na kahit naniniwala man po tayo na kayang pagalingin ng Diyos ang karamdaman ng bawat isa. Pero ang nangyayari, napakarami pong mga lingkod ng Diyos, napakarami pong mga tao na nawala na po ng buhay dahil sa kapabayaan ng hindi nila inaasikaso ang buhay po nila na umaasa lang nanampalataya na pagagalingin ng Diyos pero sa katotohanan wala po talagang karunungan kung paano iingatan ang buhay po natin habang andito pa sa mundong ito dahil napakarami po ang pumapanaw na hindi pa timing talaga nila na pumanaw sa mundong ito. Kagaya ng mga magulang ko at mga kapatid na sila'y pumanaw, naniniwala ako sa isip at puso ko na hindi pa yun kalooban ng Diyos. Pero dahil wala po kaming pera, kaya yung karamdaman na meron sila, yun po ang nagdadala sa kanila na sila po ay pumanaw at umaalis na sa mundong ito. So, yun po ang pasanin sa puso ko na kahit naglilingkod po ako sa Lord, hindi po maging harang sa akin na magkaroon po ako ng opportunity. Kaya pinapanalangin ko sa Lord na magkaroon po ako ng opportunity na kahit naglilingkod ako sa Lord, hindi po maharangan ang aking matungkulin sa Diyos at sa mga kapatiran, sa mga kaluluwa. So yun, binibigay ng Diyos. And that was month of August 2023, just last year, nakarating po ako sa GFAX International nung meron pong gawain o meron pong conference ang Queenbo Society doon sa aming bayan, doon sa aming bayan ng Dumaguete City. So nakasama ako at nagpapasalamat po ako sa Lord na ito na talaga ang journey ko na maabot ko ang mga pangarap ko sa buhay. Dahil sa katotohanan mga kaibigan, mga minamahal, ako po ay lingkod ng Diyos at nung pumanaw na po ang mga magulang ko, andito na po ako sa Dumaguete City for almost 40 years at wala po akong sariling bahay. Binigyan lang po kami ng favor ng kapatiran dahil dalawa po ang bahay nila. Nakatira po kami dito for almost 20 years na andito po ako sa pamamahay po nila and kami lang po ang nagre-renovate kung anong mga kailangan na
aayusin ang bahay. So yun po ang buhay ko. At hindi pa rin nawawala sa isip at puso ko ang pangarap ko sa buhay na magkakaroon po ako ng sariling tahanan. Magkaroon po ako, makakatulong po ako sa pamilya ko, hindi lang sa spiritual, dahil sa buong family po namin, ako lang po ang naging lingkod ng Diyos. Nakakatulong ako sa kanilang mga spiritual na buhay, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, dahil ito po ang napagtapos ko. Doon ako nakapagtapos sa theology school. At gusto ko rin na makakatulong sa kanila in terms of physical, dahil meron silang mga karamdaman, kailangan nilang mga nourishment, mga nutritious food. So, yun po, yung nakarating ako sa industry na ito, sa negosyong ito, naging pagpapala din po ako na sila po yung nakapag-take ng mga food supplements po natin, mga products ng GFAX International. At saka, yun, ganun din po ang pangarap ko na hindi lang spiritual, hindi lang physical, pati na sa kailang financial. Dahil alam naman po natin ang kapanahonan ito, napakamahala po ang mga bilihin. So, nagpipray po ako na mabigyan po ako ng Lord ng opportunity na ganito, at ito na ang ibinigay ng Lord, at ito po ay makakatulong po sa tao pag sila lang po ay magtitiwala sa mga sinasabi ko kung gaano kaganda ang business na ito. Ang business na ito na ginagawa po natin. Dahil ito po ay hassle-free and time-free. Wala kang abala, hindi ka madidisturbo kahit nasa bahay ka, may mga anak ka, may trabaho ka, o anumang uri ng pamumuhay meron ka, kaya mo itong gawin. Dahil ikaw ang sariling boss sa negosyong ito. So, yun po. Yun po mga minamahal at mga kaibigan na I consider as my greatest motivation in life, that I keep on going in spite of many oppositions, mga hardships, mga binabato sa akin na ako po ay lingkod ng Diyos, pero bakit ganito na nagninegosyo, hindi nila naintindihan dahil hindi po sila nakikinig, hindi nila naintindihan na kahit ito po, lingkod po ako ng Diyos, pero kinakailangan din po na hindi lang po tayo tanggap na tanggap, kundi tayo rin po ay ang siyang magbibigay, because nariyan po sa salita ng Diyos, it is better to give than to receive. So yun po, nakapagpatuloy po ako dahil patuloy kong hinahawakan ang mga pangarap ko sa buhay. Dahil ito po ang pangako ng Diyos na ang layunin po niya sa atin ay tayo po'y magtatagumpay. At habang tayo po'y naniniwala na kaya itong papangyarihin ng Diyos, huwag po tayong lalayo sa Diyos. Patuloy po nating itaas, pati na ang industry na ginagalawan ko ngayon, ang negosyong ito. Patuloy ko itong pinag-pray ng Lord na one day, magkaroon po ako ng totoong tao, tamang tao na makasama ko sa business na ito. Totoong tao na inihanda ng Diyos na may puso at layunin na makakatulong sa kapwa, makakatulong sa pamilya, makakatulong sa kapwa, sa anumang larangan ng buhay po nila. So yun po mga minamahal, mga kapatid, yan lang po ang masasabi ko, my greatest motivation in life that keeps me ongoing in spite of many hindrances and obstacles, challenges, at lahat ng mga pagsubok sa buhay, dahil sa pangarap ko. I hold on to it and I trust God that one day it will come to pass. Isang araw, maabot ko ang tuktok ng destination, ng tawag ng Diyos sa buhay ko, na hindi lang naglilingkod sa Diyos, kundi maging pagpapala sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao. Lalong-lalo na sa kapanahon ng ito na maging pagpapala po tayo to impart, to share about the business, to share about the importance of the food supplements. So yun po ang pangarap po natin sa buhay. We have to hold on it no matter what it costs. We have to embrace it, and one day, God will grant it to us. Maraming salamat. God bless you po.